Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa lahat ng mga subscribers ni Papa Dudut na nakatutok sa ating programa. Sinisilip ko po ang inyong mga komento. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang sabi nila, kahit na ano paman daw ang mangyari sa buhay mo, ay palaging nandyan ang pamilya mo para damayan, suportahan at tulungan ka. Pero paano kung ang pamilyang nais tumulong sa iyo ay hindi mo kilala? Tatanggapin mo ba ang tulong na ibibigay niya para sa iyo? Dear Papa Dudut, sa kaugalian nating mga Pilipino, likas tayong matulungin lalo na pagdating sa ating pamilya. Minsan nga lang ay nahihiya tayong tanggapin ang tulong na yon, lalo na kung hindi naman tayo malapit sa kanila. At sa ganong pangyayari, iikot ang kwento na nais kong ibahagi ngayong gabi. Hindi lang din ito tungkol sa pamilya, kung hindi tungkol na rin sa pagkakaibigan at tatag ng samahan. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Valin. 35 years old na ako sa ngayon at nakatira dito sa Bulacan. Matagal ko na ring libangan ng pakikinig sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. Ginagawa ko itong pampalipas oras at minsan ay pampatulog. Nakaka-relax kasing makinig ng mga kwento dito sa inyong YouTube channel. Nakakaaliw at napakaraming aral na pwedeng makuha sa bawat kwento. Kaya nagpapasalamat ako sa bawat sulat na inyong binabasa. Papa Dudut, solong anak lamang ako ng mga magulang ko. Pero hindi ko na nakilala pa ang nanay ko dahil pumanaw na raw siya pagkatapos niya akong ipanganak. Kaya naman mag-isa na lamang si tatay na nag-alaga at nagpalaki sa akin. Wala naman ako ibang masabi tungkol sa kanya. Sobrang bait at responsable niyang tatay sa akin. Kailanman ay hindi niya ako pinabayaan o sinaktan. Palagi siyang nagsisipag na magtrabaho para sa magandang kinabukasan ko. Tay, eto na yung kape ninyo. Wika ko nang mailapag ko na sa lamesa ang tinimpla ko na mainit na kape para sa kanya. Salamat anak, tugon niya bago inabot ang kape. Saglit niyong inamoy, hinipan bago humigop ng kaunti. Ang sarap, wika niya. Masarap po kahit na walang asukal, pagtataka ko. Ganon kasi magpatimpla si tatay ng kape sa akin. Palaging walang asukal. Oo, masarap ang mapait na kape para sa akin. Ang wika niya. Napailing ako bago ko hinigop ang kape na tinimpla ko para sa sarili ko. May asukal at gatas yon na sakto lamang ang pait at tamis. Pareho kayo ng kape ng gusto ng nanay mo. Nagtatalo ang pait at tamis. Wika niya na para bang nababasa kung ano ang laman ng isipan ko noon. Tay, may tanong po ako. Wika ko. Ano yun, Valin? Ang sabi pa ni tatay. Totoo po bang kamukha ko si nanay? Tanong ko. Napangiti si tatay at napatitig sa akin. Hindi siya kaagad na sumagot. Hindi po ba totoo yon? Tanong ko nang umiiling siya. Hindi totoo na kamukha mo ang nanay mo, Valin. Dahil ang totoo ay kamukha mo siya. Tugon niya na nagpangiti sa akin. Mula sa mata, ilong, bibig at pati na yung kulot mong buhok, na mana mo yan sa nanay mo. Ang wika pa niya. Papa Dudut, kahit lumaki ako na hindi kasama si nanay ay ayos lang sa akin dahil pinuno ng pag-aalaga at pagmamahal ni tatay ang buhay ko. Para sa akin ay sapat na yon, Papa Dudut, para maging masaya ko.
Pero ang kasiyahan pala na yon ay hindi pang matagalan. Nakatadhana yata talaga ako na maging mag-isa sa buhay ko dahil namatay si Papa dahil sa sakit sa atay 2 buwan bago ko graduate ng high school. Hindi niya sinabi sa akin na may sakit pala siya kahit matagal na niyang alam yon. Hindi niya rin pinagamot ang sarili niya hanggang sa lumala ang sakit niya at tuluyan na nga siyang namatay, Papa Dudut. Grabe ang pighati ko noon dahil hindi ko man lang nadamayan ng tatay ko noong mga panahon na nilalabanan niya ang sakit niya. Magkasama nga kami pero kinakaya niyang mag-isa na maging matatag sa sakit niya. Hindi niya ako hinayaan na damayan siya, Papa Dudut. Valin, kumain ka muna. Anyaya sa akin ang pinsang kong si Kate. Pangalawang gabi ng burol ni tatay at ayokong umalis sa tabi ng kabaong niya. Gusto ko nakasama niya ako hanggang sa huling sandali ng katawan niya dito sa mundong ito. Busog pa ako, Kate, tugon ko, habang nakatingin sa kabaong ni tatay at muling nagpipigil ng mga luha. Bumibigat na naman kasi ang pakiramdam ko. Para bang kanina lamang nangyari ang lahat. Parang kanina lang ay masaya ako nakasama ko ang tatay ko tapos sa isang iglap bigla na siyang nawala sa buhay ko. Hindi pa talaga ako handa at hindi ko alam kung magiging handa ba ako na mawala si tatay. Hindi ko alam kung kakayanin kong mabuhay nang hindi na siya kasama. Paano ka mabubusog? Wala ka namang kahit na anong kinakain mula kagabi. Tapi lang ng kape ang nilalagay mo sa sikmura mo, ang wika pa ni Kate. Hindi ako sumagot pero nang hawakan ni Kate ang likuran ko ay hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tuluyan na akong napahagulhol na mga oras na yon. Doon ko kasi mas naramdaman na para bang mag-isa na lamang ako sa buhay. Wala na akong mga magulang, wala na akong pamilya. Bakit iniwan mo ko, Tay? Bakit ninayaan mo ko na mag-isa na lamang sa mundong ito? Bakit? Malakas na pag-iyak ko. Marahang hinagod ni Kate ang likod ko. Hindi ka nag-iisa, Valin. Nandito pa kami. Nandito pa ako. Hindi ka namin iiwan ni Mama, ang wika niya. Papa Dudut, kapatid ng mama ni Kate ang papa ko, kaya magpinsang buo kami. Close din kami sa isa't isa lalo na at magkapit-bahay kaming dalawa. 1 taon lang din ang tanda niya sa akin at pareho kami ng school na pinapasukan. Kaya madalas kaming magkasama. Siya rin na naging sandalan ko noong mga panahon na nalaman kong may sakit si tatay. Sila ni Chang Laika ang kasakasama ko sa pag-aasikaso sa lahat para sa burol ni tatay. Hindi nila ako hinayaan na mag-isa at mula nang mailibing si tatay, pinaramdam nila sa akin na may pamilya pa rin akong nagmamalasakit sa akin, Papa Dudut. Dahil 16 years old pa lamang ako noon, tuluyan na akong kinupkop ni Chang Laika at doon tumira sa bahay nila kasama ni Kate at ng 2 kapatid niya. Sina Chang Laika na ang nagparal sa akin at tinuring talaga nila akong parte ng kanilang pamilya. Kaya naman bilang kapalit ng pag-aalaga nila sa akin ay inasikaso ko ang mga gawaing bahay sa kanila, Papa Dudut. Valin, anong ginagawa mo dyan sa garden? Nagtatakang tanong ni Kate nang makita niya akong abala noon sa pagtatanggal ng mga damo sa lupa. Tinatanggal ko lang tong damo dito. Alam kong tinatanggal din ni Chang kapag inaayos niya itong garden ninyo. Tugon ko habang patapos na ako sa ginagawa ko. Ayan, tapos na. Ang sabi ko bago tumayo. Wow, ang ganda ng pagkakaayos mo sa mga halaman ni Mama. Bulalas ng pinsan ko. Maganda ba? Nakangiting tanong ko. Inayos ko rin kasi noon ang mga paso na may tanim na halaman ni Chang Laika. Oo, grabe, ang galing mo namang mag-ayos ng mga ganyan, ang wika pa niya. Saktong kakauwi lang ni Chang Laika mula sa trabaho at naabutan niya kami doon sa may garden. Ikaw lang bang gumawa at nag-ayos ng mga halaman na yan? Tanong pa ni Chang Laika. Opo, Mama, alam niyo naman po na wala akong katalan-talan sa pag-aayos ng mga ganyang halaman. Natatawang sagot pa ni Kate. Oo nga naman, bakit ba natanong ko pa? Natatawang wika pa ni Chang. Grabe, ang ganda talaga ng pagkakaayos mo dito sa garden ko.
Pero Valin, tandaan mo na hindi mo kailangan na gawin to palagi. Hindi mo responsibilidad ang mga gawain dito sa bahay. Paalala pa ni Chang. Opo Chang, salamat po, ang wika ko naman. Papadudot kahit pamilya ang turing sa akin ni Chang Laika at Kate ay may parte pa rin ng sarili ko ang nahihiya na maging feel at home sa bahay nila. Ramdam ko kasi na hindi ko naman dapat na ginagawa yon dahil hindi ako anak ng tiyahin ko at hindi ako kapatid ni Kate. Kumbaga isaling pusa lamang ako sa bahay na yon. Pero pinaramdam sa akin ni Chang na hindi ako dapat mailang sa kanila at hindi ko kailangan na pagsilbihan ang pamilya nila. Papadudot, nasa college na ako nang umalis na rin si Chang sa bahay para magtrabaho sa abroad kasama ng kanyang asawa. Naiwan kami ni Kate sa bahay dahil nagsipag-asawa na rin ang dalawa niyang nakakatandang kapatid. Responsable naman kami pareho ni Kate kaya wala kaming kahit na anong naging problema sa isa't isa. Kumusta ba kayo dyan? Tanong ni Chang na noon ay ka-video call namin ni Kate. Ayos naman po kami dito. Si Kate ang sumagot. Ikaw Kate, huwag mo masyadong inaasa kay Valin ang mga gawaing bahay. Tumulong ka rin, paalala pa ni Chang. Natawa naman kaming pareho. Tumutulong naman po ako sa kanya mami, tugon pa ni Kate. Opo tita, si Kate po ang nakatoka sa paglilinis ng lababo at banyo. Ako naman po sa sala at sa garden, segunda ko. Tapos nagtutulungan naman kami sa paglilinis ng mga kwarto dito. Dagdag pa ni Kate na kaagad ko rin sinang-ayunan. Mabuti naman kung ganon. Hindi ako nag-aalala sa inyo dyan dahil alam ko na masipag talaga sa gawaing bahay si Valin at kabaliktaran naman ang pinsan mo Kate. Kaya ayoko na inaasa mo lahat sa kanya ang mga bagay na dapat ay dalawa kayo na gumagawa, paalala pa ni Chang. Huwag po kayong mag-alala Chang kasi palagi po talagang tumutulong si Kate sa akin dito sa bahay. Kaya hindi po ako nahihirapan sa pag-aasikaso dito, ang sabi ko naman. Papadudot, mula nang umalis si Chang sa bahay ay naghati kami ni Kate ng mga gawaing bahay. Nakakatuwa nga ang pinsan ko kasi nag-a-adjust talaga siya para sa mga responsibilidad niya sa bahay. Alam nga namin na may pagkatamad talaga siya kaya palagi siyang pinapaalalahanan ni Chang Laika na tumulong sa akin. Mabuti na lamang talaga at wala akong gaanong naging problema sa pinsan ko noon, Papadudot. Papadudot, nang makatapos kami ni Kate sa pag-aaral ay hindi kami nahirapan na magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Doon ko na rin nakilala si Aldrin na naging boyfriend ko. Mabait siya, malambing at masasabi ko na gwapo talaga dahil maraming babae sa opisina namin ang nagpapapansin sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit ako pa ang nakita niyang ligawan noon. Hindi naman ako pangit pero masasabi ko na may ibang babae na mas nakakaangat sa akin pagdating sa panlabas na itsura. Sabi ko naman sa iyo ang ugali mo ang pinaka nagustuhan ko sa iyo, wika niya. So ibig sabihin pala hindi ka nagagandahan sa akin. Kunwari pagsusungit ko na ikinatawa naman niya. Nagagandahan syempre. Hindi naman kita mapapansin kung hindi ako nagagandahan sa iyo. Pero nang mas nakilala kita, doon ko naisip na mas gusto ko ang ugali mo kaysa sa itsura mo. Gusto ko yung kwento ng buhay mo. Gusto ko yung lahat ng bagay ng tungkol sa iyo. Wika pa niya na labis kong kinakilig. Hindi ko natuloy napigilan ng pagguhit ng ngiti sa mga labi ko. Kasunod ang mahigpit na yakap ng boyfriend ko. Papadudot, lumaki sa masaya at buong pamilya si Aldrin. Ang kwento ng buhay niya ay kabaligtaran ng kwento ng buhay ko. Kapag nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa pamilya niya ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng inggit kasi hindi ko naranasan ang magandang bagay na naranasan niya sa buhay niya. Ang lumaki na kasama ang mami at daddy niya. Magkaroon ng 4 na kapatid at lolo at lola na kasama rin sa bahay nila. Lahat sila ay nakilala ko na noong dalhin ako ni Aldrin sa bahay nila para sa isang family gathering. At lahat sila mainit ang naging pagtanggap sa akin. Pinaramdam nila na welcome ako sa kanilang pamilya
Kaya naman naging masaya talaga ako sa relasyon naming dalawa. Papadudot nang umuwi si Chang Laika, pinakilala ko na rin sa kanya si Aldrin at kaagad naman niya itong nagustuhan para sa akin. Ayon sa kanya ay napakagalang daw na lalaki ni Aldrin. Mabait at mahusay pang magluto. Ilang beses niya na kaming pinagluto kaya naman tuwang-tuwa lalo na sa kanyang tiyahin ko. Hanggang isang araw ay umuwi ako sa bahay nang may abutan ako na hindi inaasahang bisita sa bahay namin. Valin, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kasing naghihintay sa iyo ang bisita mo, salubong ni Kate sa akin. Bisita? Pagtataka ko kasi wala akong kahit na sinong inaasahan na bisita noon. Tita mo raw siya. May pag-anilangan na sagot ni Kate. Nang pumasok ako sa bahay ay nakita ko ang isang babae na nakasuot ng mahabang palda. Mahaba rin ang kanyang buhok pero nakapuyod yon ng mababa. Malalim ang kanyang eye bags, medyo dry ang skin at tansya ko. Nakaedad niya lamang si Chang Laika. Medyo matagal ang pagkakatitig na ginawa niya sa akin. Ako si Alena. Pinsang buo ako ng nanay mo. Pakilala ng babae sa akin. Paano niyo po nalaman ang address ko? Bungad na tanong ko kaagad sa kanya. Sa totoo lang ay hindi madali sa akin na hanapin kayo lalo ka na. Hindi madaling hanapin ng taong ayaw magpakita. Wika niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Muli ay pagtataka ko. Mula kasi nang magpakasal ang nanay mo sa tatay mo, hindi na sila nagpakita pa sa amin. Tinago na siya ng tatay mo. Nakarating na lang sa amin na namatay na ang nanay mo pero hindi man lang kami nakapunta sa burol niya. Pagkukwento pa ni Tita Alena. Marami pa siyang sinabi noon hanggang sa tukoy na niya ang pakay niya para sa araw na yon. Sinabi niya na namatay na raw ang lola ko at dapat daw ay matagal na nila akong nahanap para makapunta sa burol. Pero 3 buwan pa ang lumipas bago sila nagkaroon ng impormasyon tungkol sa akin. Papadudot sinabi ni Tita Alena na may naiwan daw na bahay si Lola na para sa akin. Ang habilin daw kasi ni Lola kay Tita ay hanapin ako at sa akin ibigay ang bahay na yon dahil nag-iisang apo lamang ako ni Lola. Bago siya umalis ay iniwan na niya sa akin ang susi at address ng bahay na tinutukoy niya. At nang maabot niya sa akin ang susi ay grabe ang pagkakatitig na ginawa niya sa akin. Bakit po? Tanong ko. Wala lang, kamukhang kamukha mo lang kasi si Ate Diana, ang wika ni Tita Alena. Ate Diana? Ulit ko sa pangalang binanggit niya. Oo, ang kapatid ng nanay mo, tugon niya. May kapatid po si nanay? Gulat na tanong ko kasi hindi yon nabanggit ni tatay. Marahang tumango si Tita Alena. Oo pero wala na siya. Matagal na siyang patay, tugon niya. Papadudot nakita ko ang pagpigil ng mga luha ni Tita Alena. Doon ko napagtanto na close siguro silang dalawa ng nanay ko at ng Tita Diana ko kaya gano'n na lamang siya kung malungkot. Nagulat din talaga ako nang malamang ko na may kapatid pala si nanay. Sayang lang at hindi ko ito nakilala. Ilang araw ko ring pinag-isipan bago ako nag-decide na puntahan ang bahay na sinasabing pinamana sa akin ng lola ko na hindi ko naman na nakilala. Pinaalalahanan din kami ni Chang Laika na mag-iingat lalo na at wala naman akong kilala na kahit na sinong kamag-anak sa side ni nanay kung hindi si Tita Alena lamang. Sinabi ko naman na mag-iingat kami lalo na at kasama naman namin noon si Aldrin. Sakay ng kotse ng boyfriend ko ay bumiyahe kami papunta sa isang probinsya na halos 10 oras din ang layo. Hindi mahirap hanapin ang bahay ni Lola dahil kilala siya sa lugar na pinuntahan namin. Kilala ang pamilya ni nanay sa barangay na yon. Isang malaking bahay na may kulay pula na pintura sa kahoy na pader ang nakita namin. Nang buksan namin ang gate ay lumangit-ngit pa ang gate na yon na para bang napakatagal nang hindi nagagalaw. Sabagay sabi ni Tita Alena, mula nang mamatay si Lola ay wala nang pumasok pa sa bahay na yon. Medyo nakakatakot pala tong bahay mo, Valin. Wika ng pinsang kong si Kate. Oo nga babe, sa labas pa lang ay iba na yung datingan no, ang wika pa ni Aldrin. Sinabi mo pa,
Pagsang-ayon ng pinsan ko. Unang araw pa lang natin dito tinatakot nyo na ang mga sarili ninyo. Natatawang saway ko sa kanila. Isang linggo kasi ang plano naming pamamalagi doon. Isang linggo na hindi namin inaasahan na mapupuno pala ng kababalaghan. May 5 kwarto ang pulang bahay ni Lola. May mga nakasabit din na malalaking larawan sa dingding. Mga larawan ni na Lola, Lolo, Tita Diana at Nanay. Tama nga yung si Tita Elena mo, Valin. Kamukhang kamukha mo ang kapatid ng nanay mo. Ang wika ni Kate habang nakatitig sa pinakamalaking family picture sa loob ng bahay. Kaedad lang namin halos noon sa picture sina Nanay at Tita Diana. Mas mukhang siya pa yung nanay mo, babe, ang sabi naman ni Aldrin. Kahit ako, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasan ang mamangha sa nakikita kong itsura ng babae sa family picture na yon na kamukhang kamukha ko. Pero mas napansin ko noon ang mukha ni Nanay at Tita Diana na walang kahit na anong guhit ng mga ngiti. May 3 kwarto sa ikalawang palapag. Pero mas pinili namin na magkakasamang matulog sa sala. Naglatag na lamang kami doon at doon ay nagpalipas ng gabi. Hindi naman sa matatakotin kami pero para lang kasing pare-pareho naming hindi feel na maghiwalay ng kwarto. Valen, gising. Mahinang boses ni Kate na gumising sa diwa ko. Pupungas-bungas ako na bumangon mula sa pagkakahiga ko. Nagtataka ako nang mamulatang ko nagising sina Kate at Aldrin sa harapan ko. Parehong namimilog ang mga mata nila. Anong nangyari? Pagtataka ko. May naririnig kasi kaming kaluskos sa taas. Tugon pa ni Aldrin. Baka naman daga lang yun. Wika ko kasunod ang paghihikab. Hindi eh. Parang mga yabag ng tao. Ang wika pa ni Kate. Magnanakaw? Tanong ko. Hindi nga namin alam. Sabi ko nga kay Kate pupuntahan ko kaya lang ay gigisingin ka raw muna namin. Tugon pa ni Aldrin. Sabay-sabay kaming napapitlag nang makarinig ng malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag ng bahay. Saglit kaming nagtingin ng 3 bago nag-decide na umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nauna nang maglakad si Aldrin kasunod ako at sa dulo naman si Kate. Sa pinakang dulong kwarto nang gagaling yung ingay, ang wika pa ni Kate. Habang papalapit kami sa dulong kwarto ay mas lumakas ang ingay. Sa pagkakataon na yun ay hindi na lang mga yabag ang naririnig namin kung hindi pag-iyak ng isang boses ng babae. Natatakot ako. Mahinang wika pa ni Kate. Hindi ako nagsalita kasi kahit ako man ay nakakaramdam ng takot ng mga oras na yon. Takot na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Dahil hawak ni Aldrin ang susi, siya ang sumubok na buksan ang pinto. Ayaw pumasok ng susi. Mahinang wika niya. Ako nang magbubukas, ang sabi ko. Nakapagtataka na unang subok ko pa lamang na ipasok ang susi kaagad na pumasok yon. Anong ayaw bumukas? Napapailing na sabi ko. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng kwarto at unti-unti ring nawala ang pag-iyak na yon. Pahiram ng flashlight, ang wika ko. Wala akong narinig na sagot mula sa kasama ko habang patuloy ako sa paglalakad papasok. At nang lilingunin ko na sana sila ay bigla naman nagsarado ang pinto kaya nakulong ako sa loob ng kwarto. Aldrin, Kate, buksan ninyo ang pinto. Malakas sa pagtawag ko sa mga kasama ko. Sinubukan kong buksan ang pinto pero hindi ko man lang magawang pihitin ang seradura nito. Muli akong nakarinig ng pag-iyak mula sa likuran ko. Kinilabutan ako at dahan-dahan akong lumingon doon. Parang nagliwanag ang buong kwarto dahil malinaw kong nakita ang isang babae na may hawak na lubid na ang dulo ay nakatali sa mataas na kisame. Nakatungtong siya sa upuan at ang laki ang mga mata ko. Nang bigla na lamang itulak ng mga paa niya ang upuan dahilan para mabigti siya. Tita Diana? Pawisan ng leeg at noo ko nang maimulat ko ang aking mga mata. Valen, mabuti naman at gising ka na, ang wika pa ni Kate. Nagtataka ako nang makita ko na nasa sala ulit kaming 3. Anong nangyari? Tanong ko.
Saglit na nagtinginan sina Kate at Aldrin. Nang mabuksan mo ang pinto, bigla ka na lang hinimatay. Mabuti nga't nasa agad kita, tugon pa ni Aldrin. Ano bang nangyari sa'yo? Anong nakita mo, Valin? Tanong pa ni Aldrin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong naiyak noon, Papa Dudut. Parang ang bigat sa pakiramdam ko sa dibdib na hindi ko maintindihan. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Iyak ako ng iyak noon at nang kumalma ako ay saka ko lamang nagawang ikwento kina Kate at Aldrin kung ano ang nakita ko sa loob ng kwarto na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay umalis na rin kami sa pulang bahay na yon. Pero bago kami makaalis ay may nakausap kaming kapitbahay at ang sabi niya, mula raw nang makipagtanan si nanay kay tatay ay mas naging mahigpit ang lolo at lola ko kay Tita Diana. May nobya pa naman daw noon si Tita Diana na pilit na pinapaalis ni na lola sa lugar na yon. Kaya lang nang malaman ni Tita Diana na buntis ito kasunod ng pagkawala ng nobyo, nag-decide itong tapusin na ang kanyang sariling buhay. Papadudot na intindihan ko na kung bakit nilayo ako ni nanay sa pamilya niya. Ayaw niyang maranasan ko noon ang naranasan nila ni Tita Diana na paghihigpit mula sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot lang kasi na sa kabila ng mga masasayang oras ni nanay kasama si tatay, kapalit naman noon ay ang pighati sa buhay ng kanyang kapatid. Nang maayos sa mga papeles at titulo ng lupa sa pangalan ko ay nag-decide ako na ibenta na yon at mula noon ay wala na akong naging balita pa sa bahay na yon. Ilang taon na ang nakakalipas pero ito ang parte ng alaala ko na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Kaya maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na mabasa ang sulat ko. Kaunti man ang parte ng horror dito pero ninais kong i-share sa inyo kung ano nga ba ang nasa likod ng aking pagkatao at buhay ko na naging dahilan para ako ay mapag-isa. Lubos na gumagalang, Valin. Maraming salamat, Valin, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam ko na magkahalong emosyon ngayon ang nararamdaman ng ating mga listeners. Takot at lungkot dahil sa kwento na iyong ibinahagi. Ganun pa man ay hindi talaga maiiwasan ang mga tao na kagaya ng mga lolo at lola mo na noong panahon nila kung saan ay mas maimpluwensya ang boses ng mga magulang kesa sa mga anak. At kung nasaan man sila ngayon, ipagdasal na lang natin na mabigyan ng kapayapaan ang kanilang mga sarili. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa
Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.